tumambay dito. Ay. Good evening. And it's a Sunday, so labas muna ako. Hindi ko pa nailalabas tong SV ko since nung nag-ride kami nung pumunta kami ng Bulinaw. So ayan, medyo madumi siya ngayon, so papawashing ko lang. Para malinis-linis ko naman may store. So hindi ako nakapag-ride this weekend. So ito na yun. Ride papunta ng car wash. Pinag-iisipan ko lang kung saan ba maganda magpa-washing. Iniisip ko pwede dun sa Sabano Park para tambay na rin. Ano bang pwede nating pag-usapan? Long-term review na itong SV. So this is a 2019 model. I bought it second hand noong 2020, around kasagsagan ng pandemic. So isang taon pa lang from the first owner. So at that time, nagkataon na it's a good deal from him because it was posted sa Facebook na 300k. Well, at that time, mga SVs, mga around ano pa 350, 340, ganyan, 320. Ito 2019, and then less than 10k lang yung natatakbo, around mga 98. So ako naman na naghahanap, saktong-sakto, I wanted my first big bike kahit na pandemic. Actually, mas dumami nga ata yung mga nagbi-big bike gawa ng pandemic eh. Kasi marami din nagsibilihan ng big bike na itong pandemic. So yun, so far sa pag-own ko na ito for how many years now? 2020. So September ko siya, or was it September? Around that time ko nabili. So it's 4 years. 4 years ko na siyang ginagamit. And for those 4 years, hindi naman ako nagkaroon ng problema na major. Okay? Nagkaroon pa rin naman ng problema, like one thing is yung fuel gauge niya, yung parang floater, I think, or yung sensor nasira. So wala akong fuel gauge na. Mahirap dahil kailangan laging puno yung tangke mo para sigurado, kasi hindi mo alam kung ilan na lang yung natitira, bigla kang tirigan. Ayun, in order ko from Suzuki, may kamahalan. I think it was around 4k, pero at around 4.8 data or 5, basta around that price. Ordered it, it took a while
bago siya dumating. I think more than 3 months. Pero ayun, it solved the problem naman na. And that's like a minor problem lang naman. And the next problem I had was just recently. Yun yung rectifier niya. So nung nagre-ride ako, one time bigla na lang parang nagloko yung yung dash niya, parang namamatay-matay ganun. And then when I checked, yung battery ko sobrang init and lumuobo na siya. Ang cause pala nun, may problema na yung regulator or yung tinatawag na rectifier. So nag-overcharge yung battery, kaya ganun. Sayang naman yung battery ko pa naman. Mahal pa naman ang battery ng ganito. Pero so far, those are the two problems that I had. The actual technical problems. So for that 4 years, ang ko lang naman is change oil, and then pag nakatakbo ng mga 12,000 kilometer, ayan, papalit ng mga spark plugs and stuff. So yun, so far hindi ko nag-overheat and hindi nagkaroon ng problema sa makina. So very reliable on those 4 years. So 5 years old na siya actually, pero 4 years old siya sa akin kasi 1 year sa first owner. And so far I've enjoyed every year of it. Ako naman hindi pa naman ako, although mabibitin ka pag halimbawa ay lagi kang humahataw o kaya pag madalas ka sa expressway. So doon mo lang mararamdaman yung bitin kasi at the around top end na siya medyo bitin na or doon ka na masasanay. Pero yung torque nga hanggang yan sa low end okay pa naman. Pero pag halimbawa tumatakbo ka na ng mga 140 to and up, doon mararamdaman mo na yung konting bitin. Pero hindi naman ako madalas tumatakbo ng mga ganun na speed. Kung mag-upgrade man ako, I will be keeping this na because this is a keeper talaga. It's a fun bike. And kung mag-upgrade man ako, it's either 900cc, yung mga Z900. Actually, yung gusto ko yung Z900 RS because it looks pretty much the same. Or like, yung looks niya is almost, hindi naman siya totally the same, pero it's at that same spectrum. Kaya yun yung minamata ko. Pero pwede rin naman yung XSR 900 or any, I don't know, just a change of pace. Dito na tayo magpa-washing sa Savannah Park. And then tambay muna coffee. Oh, may tumutunog sa ano ba itong mga ito? Magpapawa yung batong. Mas nakapila pa itong mga 5 pa? Dami. So, yep.
Daming nakapila. Huwag na mag-call. Hanap na lang tayo ng iba. And wala na yung gym sa taas. Wala na. Saan pa maganda magpa-carwash? Saan mag-Dunkin? Mamaya na lang pabalik. Pwede rin tayong mag Joe something. Hanap na tayo ng car wash. So another reason bakit ako lumabas ngayon ay di lang magpa-car wash kundi ibang mga car wash dito, bars. Yan pala, mag-washing yan. Parang ang hirap tumawid dito. Okay. Try natin dun banda. And that looks like a car wash to me. Hindi ko sila kung meron pa. Washing muna tayo bago magkape. And then yan, uwi na. Sarap sana din sa Paradise ngayon, pero madilim na mamaya. Kung pupunta man ako dun. Car wash. Car wash, car wash, car wash. Hey. Lasing ko pala, parang malapit na magdilim. Tingin ako, medyo motion blur niya, ganyan, nag-blur na yung mga green. Kidlat ko naman. Ulanin pa. Na-activate ba yung sumpa ng pagpapakaros? Huwag naman sana. Siya. Wag mo ko namang iulan. Nagkakape pa ako. Oh.
Kape lang muna tayo bago umuwi. Dito sa may ano ang tawag yan, Average Joe ba or something. Joe something na coffee shop. Meron niyang branch doon malapit sa amin sa may Kamarin. Pero ito mukhang maganda dahil maganda yung location niya dito eh. Ayan o, city lights and everything. Not sure if nakikita niya. Logbis, ito yung pinakamalaki atang Logbis eh. May iba pa pala doon. May Sangview, Logbis, may Wings. Ang sarap kumain din ah. Ayun, Dear Joe pala, hindi Average Joe. Dear Joe. Sarap tumambal dito. Wow. Yeah. Natalumbas. Ay nako, pag nagpa-carwash uulanin. Sarap kaso inulan.